Gagawin natin ngayon guys, gagawa tayo ng bahay ng manok. At alam nyo ba kung bakit nagtagal ang paggawa namin ng bahay ng manok? Dahil hindi namin madesisyonan kung kung saan namin itatayo yung bahay ng manok. Kasi nga nag-search muna syempre ang lola nyo. So dapat ang gagawin natin ay ilalagay natin siya dun sa may karaoke area natin. Kaya lang guys, bihira kasi ako pumunta dun sa area na yun. At the same time, yung mga pananim natin na mga gulay ay laging nandito. So ang gusto ko hanggat maaari ay yung kapag ka na-harvest ay gigilingin na natin siya dito, and then malapit na sana siya dito mismo sa taniman natin para dito na rin natin nalalagay yung kanilang mga pupo plus yung kanilang mga pagkain ay ibibigay agad-agad natin. Hindi na tayo pupunta doon sa may unahan kasi nga medyo malawak tong bahay namin kaya ang layo pa na pupuntahan natin kung ita-travel pa natin. At hindi tayo nakakapunta masyado doon. So ang mangyayari baka hindi natin sila mapansin at hindi ko maalala na may alaga pala akong manok, nakalimutan ko na sila. Unlike na nandito sana sila sa garden. Kasi sakto sana doon guys yung bahay nila, yun yung area na yun. Pagdating ng alas 12 guys, may lilim na dyan. Kumbaga hindi masyado mainitan yung ating mga manok. Kumbaga lalagay lang natin to ng net ay okay na sila. Nga lang, binalik ko na lang din doon. Doon tayo gagawa ng bahay ng manok. And then yung mga ubas kasi natin, yan ang unang problema ko sa ilalagay. At ililipat na nga lang natin sila dito. At malapit na rin matapos yung kangkong natin dahil malapit na magtaglamig. So next month ay taglamig na. So kailangan na natin silang galingin para itabi natin, i-frozen natin para dun sa ating mga manokin. Kung matatandaan nyo, last year guys, ito yung mga ginawa kong taniman ng strawberry. Since hindi ko sila naaasikaso nung summer ay nagkamatayan sila. Tapos ang ginawa ko, dito ko na lang ibabalik yung dating ubasan natin. Kung matatandaan nyo naman yung malagong-malagong mga ubas natin na na-harvest no, dito rin yun. Pero inalis ko na nga lang sila at nilipat ko sila sa kapila. Ngayon ay ibabalik na lang natin siya kasi mas maganda yung temperature doon pagdating ng alas 12 ay may lilim na. And then tatry natin kung kaya natin itong buhatin ng as is doon sa ating paglalagyan. Ang problema nga lang guys, I think tatama siya dun sa pintuan natin. Tapos ayan nga, gulat na lang ako sa asawa ko guys. Buo niya nang binubuhat yung ating bamboo na sabi ko sa kanya ay kakalasing ko na lang. Pero tinignan niya nga na kaya niya naman palang buhatin ng buo. Kaya good thing din ay hindi na masyadong madadagdag yung trabaho natin. And then napakadali lang ilipat na itong arko natin ng ubasan. Kaya napakadali nung ginawa naming trabaho. And then nakita ko nga na malago na yung mga puno natin dito sa likod na bakod. Ayan, tinama si Papa at may meeting siya ng hapon kaya ako na yung nagtuloy. To be honest, madalas bad trip ako nito kay Papa kasi lagi siyang wala at nag-iisa ako sa trabaho. Kasi madalas yung meeting niya sa eskwelahan, sa barangay namin. Tapos kapag ka ganitong malapit na magtaglamig, maraming trabaho yung barangay namin. Kaya kailangan nilang palagi nagmi-meeting. And then after nung ginawa natin yung pagsukat-sukat, ay pumunta na kagad kami ni Papa sa hardware kinabukasan para mabili ng mga iba nating gamit na gagamitin kasi para dire-diretso na lang at isang luwasan kasi medyo mahal yung ating gasolina at yung driver natin minsan lang natin mahaltak dahil nga hindi pwedeng hindi yung kotse niya ang gagamitin natin kasi nga medyo malalaki yung mga kahoy na binibili natin at yung mga plywood syempre medyo mabigat kaya kailangan natin si Papa. Tapos pagdating ng bahay, ang ginawa ko ay nagsukat na kagad ako ng mga kahoy na gagamitin natin para kahit na abutin tayo ng gabi ay makakagawa ko ng dire-diretso dun sa may bodegang ginawa. Nilagyan na natin siya ng number 180. Ang ibig sabihin yung sukat niyan sa likod. Pang-apat, back. Tapos chicken house. Yun yung part dito sa area na to. Kasi pinagputulan na yan. Kaya siya sinakto ko ng 180 yung likod kasi may paggagamitan tayo na para doon sa mga hamba doon sa pinaka magiging kisame natin para wala tayong masayang na kahoy. And then yung harap at likod natin mas mataas yung nasa harapan and then mas maiksi yung nasa likod. Yun yung para bumagsak yung ulan papunta doon sa may likod. Good thing guys, nilinis ko talaga tong bodega natin kaya kahit na mag-isa lang ako at wala si Papa ay makakadiretso ko ng gawa dito kasi mas maliwanag dito dahil may ilaw nga. And then nagpatulong nga lang kay Ate Aska kasi kinakailangan ko na muna na magawa yung pinaka frame natin sa front. And then isisunod natin yung sa likod niya para pagka kinabukasan ay dudugtungan na lang natin siya ng pang ibabaw at pang ilalim. Ewan ko kung na-imagine yun yung sinasabi ko. Kasi ako lang nakaka-imagine yung sinasabi ko pag ina-explain ko kay Papa hindi niya talaga mag-gets. Tapos ito kung makikita nyo guys, hindi ako gumamit ng glue dito or ng pako. Ang ginamit ko lang dito ay yung mga L bracket na kung saan na ginamitan ko lang siya ng mga screw para pag if
ano lang, if ever lang na lumipat tayo ay madali ko siyang makakalas, at ang ginamit kong mga screw dito ay yung mga stainless para hindi siya kalawangin. At yung mga L-bracket dito guys, in-order ko lang sa online from China, and then 300 pieces yan guys, almost nagamit ko lahat kasi halos lahat ng mga dugtungan yan lang ang ginamit ko. And good thing ay tatlong set yung nabili natin, sa isang set ay meron na siya 100. So imagine niyo guys, 300 pieces yung nagamit natin. Meron lang siguro mga natira mga 10. Ayan, kung makikita nyo guys, nagsawa na si Ate Aska na tulungan ako dahil nga hindi niya talaga trip yung mga DIY. So ang naisip ng lola nyo ay gumamit tayo na itong ating sangkala na ginagawa kong table kapag magpuputol ako ng kahoy. So good thing ay nagamit natin siya. So baliktaran, yan yung pinantayo ko sa kanya para ma-straight natin kahit na wala tayong tagahawak. Pero yung sa gitna guys, hindi nga kasi aabot dahil dalawa lang yung ating stand. Kaya si Aska tinawag ko ulit para maalalayan tayo. Kasi importante makabit natin yung gitna guys para mabalanse natin siya pag nilabas natin siya kinabukasan. At dumating nga si Papa neto gabi na, kaya nagpatulong ako sa kanya at nilabas na namin nung gabi para magawan ko siya na frame na at maitayo na natin para kinabukasan ay dire-diretso ko na lang gagawin yung kanyang paa sa ilalim at dun sa ibabaw na magiging hamba natin. Ayan, kung makikita nyo, ginawitan ko lang siya na temporary brace para tumayo lang siya. So kagabi, ginabi kami ng paglipat niyan. Ang gagawin natin ay kailangan natin munang lagyan ng ganito para ma-slant natin siya, no? Tapos dito yung pabagsak ng ating ulan. So ganyan kalaki yung gagawin nating bahay ng manok. Actually, napakadali lang talaga gumawa ng bahay ng manok kung alam na natin yung prefer size natin. Plus, yung paisland kasi guys, hindi ko talaga ito kabisado. First time ko talaga gumawa ng mga ganitong klaseng project. So, ang ginawa ng lola nyo, parang step by step, kung kailan siya nakatayo, dun ko pala maisip ano yung next na gagawin. So, ang sinunod natin dito ay yung mabuo natin yung paa niya sa ilalim bago natin buuin yung hamba dun sa ibabaw. So, yung ginawa natin sa ibabaw, kung makikita nyo, kinabitan ko naman siya ng temporary frame para yan lang yung hindi gumalaw at maiba yung size ng ating mga hamba. So dito guys, i-explain ko na muna sa inyo yung paggawa. Ang unang binuo ko dyan, ito yung ating frame na nasa ilalim. Yan, ito muna. Tapos, saka natin, dalawa yan, isang harap at isang likod. And then kahapon, nung kinabit na natin siya, ay nilagyan naman natin siya ng frame sa buong paligid niya. Syempre kung ano yung sukat sa ilalim, yun din dapat yung sukat niya sa ibabaw. And then maglalagay tayo ng pintuan dito sa area na to. Tapos, dito yung magiging bahay ng manok natin. And ang pinag-iisipan ng lola nyo guys, it's either dito ko ilalagay yung pintuan, dalawang pinto sana. Pag every time lilinisin ko siya, bubuksan ko na lang siya para nakakatungtong tayo. Or dito sa loob, na kailangan ko pa pumasok sa loob para malinis natin siya ng direct at mas malapit. And then dito sa side na to, ito yung magiging itlugan nila. So, itong area nila na to ay free space nila. So, ayan, ganyan ang itsura niya guys. And eto, hindi ko pa nakakabitan ng frame yan kasi ginabi na kami madilim na kagabi. So, ang gagawin natin ngayon, habang wala si Papa, ay maglalagay tayo ng L-bracket. At ang shape niya guys, dito sa may side, kung makikita nyo pababa. Ayan, para pabagsak yung tubig ulan sa baba. Tinaas ko talaga siya, 200 ang size niya. So, plus yung dalawang ano na yon ay pumalo yan ng 220. Kasi nga, mataas yung height ni Papa. So, para hindi siya mauntog. So, saktong-sakto lang yung pagbukas natin ng pintuan. At ayan guys, hindi pa siya masyadong matibay kasi nga hindi pa nakakabit yung ating mga frame. And ang gagawin naman natin ay yung ating kisame para maikabit na natin yung ating bubong. At ang gagamitin lang natin bubong ay yung plywood lang din natin. Tapos, kasi kung bakit plywood ang gagamitin na lola nyo guys, alam ko sasabihin nyo ba't hindi ako gumamit ng yero. Kasi diba ganun yung shape ng yero. So, magkakaroon siya ng siwang. Pag nagkaroon ng siwang yun guys, doon pwedeng pumasok yung ahas doon sa mga ganong shape. Pwede siyang lumusot doon. So hanggat maaari, gusto ko flat lang siya sa ibabaw para walang lulusutan yung ahas kasi maahas dito sa lugar namin. Lalo na kung manok guys ay attractive yan sa ahas. Even yung ilalim niya guys, kung makikita nyo, may mga space siya. Tatakpan natin yan. Kinakailangan natin siyang lagyan na itong mat na to and then papakuan natin yung bawat gilid para wala talagang lulusutan yung ahas. Yung daga, hindi tayo sure kasi wala naman daga dito sa area namin dahil maraming ang uwak at agila plus ahas. So wala masyadong daga dito o wala akong dagang na-encounter dito. Yan, ang gagawin lang natin ngayon ay yung kisame natin. So yan yung update ng lola nyo sa ating bahay ng manok.
So dito guys, ang ginagawa ko ay kinukuha ko na muna yung sukat ng bawat ibabaw natin. Kasi magkakaiba siya, alam nyo kung bakit guys, gawa ng yung depende sa pagkakatayo natin ng ating mga hamba. Pero hanggat maaari ay pinagpapantay-pantay ko sila, sinasabay-sabay ko yung sukat nila. At pinapuputol ko ng aking papa ng sabay-sabay. Ang gamit lang natin pandugtong dito ay yung L bracket natin. Saka ko na lang siya pinapapakuha. So ayun na ngayon yung update ng ating frame guys. After natin siya nagawa. So, mano-mano nating sinukat yung pinakagilid niyan kasi nga, ang hirap niyang kuhanin pa slide dyan kasi tayo magpapako ng ating plywood. Tapos, kung ano yung sukat nito, syempre pare-pareho yan dahil balance yung sukat natin sa ilalim at ibabaw. So, yung pang ibabaw natin dito na frame, last natin ikakabit yan after natin malagay yung ating plywood. Gawa ng, kinakailangan na muna natin makuha yung, tawag dito, yung pinakasaraduhan ng ating plywood dahil dun tayo sasagad sa plywood kasi nga para hindi tayo pasukin ng ahas. Next natin papagawa kay Papa ay yung dito naman to sa area na to. Yung magkakaroon tayo ng, actually wala pa pala yung frame. So apat pa. 3 pang frame yung gagawin natin dun to. So dito guys, ang ginawa ko naman ay nagpaputol na ako kay Papa ng mga kahoy na kung saan gagamitin natin na pansahig dun sa magiging pinakakwarto ng ating mga manok. Na natin yung ating hamba. Tapos pagdating dito, aalis si Papa. So ako nagagawa, pinaputol ko lang lahat ng kahoy. Kaya pinaready ko na yung frame. So ang mangyayari ay tataasan natin para hanggang ilalim guys nalalakaran ng manok natin. Meron silang space. At the same time, hindi tayo hirap maglinis kasi mabubuksan natin tong area na to ng pinto if ever na magde-decide ako dito o dun sa loob. So, madali natin siya malilinis, mapapasok natin siya. Kaya magpapalagay na rin tayo ng hamba dyan para sa sahig natin. So, ayan, habang wala si Papa, ang ginawa ko dito ay dinire-diretso ko na yung paggawa. Dahil nakaputol na naman ng kahoy si Papa, kaya madali ko na siya madire-diretso. At ang ina-assemble natin dito muna ay yung paligid ng frame na pagpapatungan natin ng ating mga pansahig na kahoy. At kung makikita nyo guys, bakit napakadali kong gumawa kahit na mag-isa lang ako. Kumbaga, wala akong assistant na mag-aangat ng kahoy. Kasi guys, ang ginawa ko dito ay nilagyan ko na muna siya ng L bracket na kung saan doon natin ipapatong yung ating kahoy para mas madali natin siyang maitornilyo. At the same time ay pampatibay din yun. So ang ginawa ko dito, dinalawa-dalawa ko yung ating L bracket kasi medyo manipis yung L bracket na nabili natin sa China, no? Kaya pag dinalawa ko siya ay medyo makapal kaya mas matibay ang kanyang magiging posisyon. Ang ginawa natin, naglagay lang tayo ng L bracket. Walang glue yan guys. Puro ganito lang. Puro screw lang talaga yan. So lahat yan paligid niya para magpatibay sa kanya. Kung makikita nyo naman, oh, matibay siya, wala pang bubong yan, tsaka yung pinaka-frame niya sa paligid wala pa. So ngayon, ang itutuloy natin ay itong ating bahay ng manok. So kailangan na muna natin ito unang matapos. Kasi para makapag-pader na tayo at ma-decide natin yung pintuan. So ang plano ko guys, dito na lang ako maglalagay ng pintuan sa loob. Sunrise paints the sky in hues of gold. Another day begins, a story to unfold. With you beside me, hand in hand we stroll. The world awakens, beautiful and bold. Sweet life, oh so sweet. Every moment a precious treat. With you my love, my heart complete. In this sweet life our love's replete. Through fields of green our laughter fills the air. No worries or troubles, just moments to share. The sun's warm embrace, a gentle love and care. In this sweet life, happiness. Meron na rin tayong natitirang 3 plywood na dilaw. So yung 2 plywood natin na yun yung gagamitin natin para dito sa likod natin. So ang gagawin natin doon, ipa-flat natin dito. Magbibiyak tayo ng hanggang dito na naiaangat natin, na pwede natin siyang buksan every summer. Hindi sila naiinitan na nabubukas natin. So ayan na guys yung outcome niya sa likod. Kulang tayo ng kapiraso doon. So ang gagawin natin, maglalagay tayo ng dugtungan na kahoy dito. Yung pagpapakuan natin dito sa ating gitna.
So update guys nung ating ginawa kahapon na mag-isa lang tayo nakagawa kasi may lakad si Papa. So ito na yung nagawa ng lola nyo. Oh. At yan yung assistant natin ngayon na maraming commercial. So lunch na din tayo nakapag-start. And then dito guys, malinis na kahoy. Yung gagawin ko, papatanggal ko to kasi papalitan natin kasi meron tayong pinagamitan natin sa ating resin ng ganito na medyo maraming mancha. Since likod lang ng mancha, dito ko na lang siya ilalagay. And then ito ay ano natin, itatabi natin, maybe pang doon natin siya sa harapan natin gagamitin pang pintuan natin. Kasi kulang tayo ng plywood guys. Buti na lang marami kong stock ng plywood na ganito. Kasi dati mura lang yan guys, 1,000 lang yan or 450 pesos. 400 pesos. Ngayon guys, 2.5 na ang presyo niya sa loob lang yun ng 2 years. Nagtaas siya talaga ng doble. Ng 60%, 70%. Kaya ayan, tatasasin natin and then ito yung ilalagay natin dun sa front. Para hindi tayo masayangan ng plywood. Meron siyang space dito. Ito yung parang pag-iipitan natin. Actually, ganito din yung size ng ating kahoy dito. Kaya lang, ito yung ginawa kong guide. Kasi dito natin iipitin yung ating net. Diba? Maglalagay tayo ng net. Kasi ganyan yan sa ilalim guys. Para may extension silang lakaran hanggang ilalim. So, ayan. Ganyan lang yung ginawa ko kahapon. Kahit mag-isa lang akong gumagawa, nakaya ko kasi nga, meron tayong nilagay na frame sa ilalim para magbibit-bit sa kanya dun sa ibabaw. Tapos yung next step na ginawa ko dito, pinaangat ko kay Papa yung plywood para makat ko yung makuha ko yung sukat dun sa ibabaw na ginuhitan natin pa island. And then yun yung puputulin ni Papa, pati yung sukat ng bintana dun ko na rin sinukat sa loob. Tapos guys, ang ginawa natin dito, nag straight line lang tayo dito sa gitna. Ito yung magiging pinakabintana niya. Chasing dreams on a sunny street. Life's a melody so bittersweet. A simple life, oh sweet life. Dancing through the joy and strife. Every moment a precious gift. In this world we learn to live. Laughing with friends under the stars. Sharing stories, healing scars. Through the chaos, we find our way. In the simple things, we choose to stay. Simple life, oh sweet life. Dancing through. Guys, nalagyan na natin siya ng bubong at ng frame. Ayan, kung makikita nyo, kasi yan yung para malaman natin kung walang space na papasokan dito yung juhahas. Ayan, pero hindi pa natin yan napapako. Tapos dito, sobra tayo sa plywood, kaya nilagyan ko siya ng linya. Pero temporary, pinagpapapako natin yan sa gilid guys. At ito nga, may siwang tayo dito kasi kulang sa pustong papasok dito. Ayan, kaya papuputol natin kay Papa. So iba talaga guys kapag may bubong, yung mga manok natin hindi sila maiinit yan dito. Masyado. Kaya naglagay din ako ng lakaran dito sa ilalim nila kasi para pag mainit, dyan sila nagtatago sa ilalim. Tapos, ito na yung ating bintana. At syempre naglagay tayo ng konting space dito para pag umuulan, hindi masyado aangge yung ulan dito sa kanilang bintana. Ayan, pag binuksan natin nakaganyan. Naka-slide lang sila. Hanggang ilalim niya nakanet para presko pa din yung hangin papasok sa kanila. And then sa mga magtatanong bakit solo lang akong gumagawa nito kasi magang-maga pa nito yung asawa ko. Kasi sa gabi nagtatrabaho kaya tanghali na siya nagigising. Kaya ang ginagawa ko habang tulog siya ay dinediretso ko na yung mga minor na dapat kong gawin at yung kayang-kaya ko. Nakakabit na yung kisame natin pero hindi pa yan nakalock. Ano pa lang yan, temporary lang yan kasi inaangat-angat pa natin dito dahil kailangan pa natin ng space. Good morning guys! So i-update ko lang kayo dito sa ating ginagawang bahay ng manok. At ayan, kung makikita nyo, tapos na siya at may dingding na siya guys. Ito yung ginawa natin guys na pintuan. Wala pa tayong handle. At ganyan siya kaluwag. Kaya natin siya ganito kaluwag yung pintuan ginawa guys. Para pag naglilinis tayo ay madali natin malilinis yung kanilang pupo. Para madali natin sinawawalisan. Maglalagay tayo ng kanila dito. Pero mataas to masyado. Baka hindi makalabas yung mga manok natin. So dapat ay natatanggal. Sunrise paints the city gold. A
gentle breeze, a story told. Sipping coffee slow and deep, the world's still slumbering in sleep. Sweet life. So ayan guys, natapos na natin yung ating pintuan. At ang problema kasi nito pintuan natin na to, dahil mapayat lang yung ginawa natin, no? Ang hirap niya, sumasayad. So ang ginawa natin, binawasan natin yung ating ito. Kasi una ay sagad, hindi naputol ni Papa ng perfect. Ngayon, ang ginawa ng lola nyo ay ginamitan natin siya na mas matibay na bracket para nahahatak siya, hindi siya lulungay-ngay dito sa area na to. Tapos ganun din dito sa bawat sulok niya, ayan, nilagyan natin siya. Tapos binisagra na natin, ayan, na-open natin siya ng mas, ano guys, mas maganda. So gagawin natin, lalagyan natin siya ng stopper dito sa gilid dito. Kasi nagkakaroon siya ng, tawag dito, wala siyang stopper, sumasagad siya doon sa ilalim, sa loob. So ang gagawin naman natin guys ay yung ating net dito sa buong paligid niya. At napakadali lang nung net, no? Hoping madali lang talaga. Tapos yung kahapon ang ginawa natin itong ating pintuhan. So wala pa siyang hawakan guys. Ayan, smooth na pagbubukas natin. Nakakatuwa. Ayan, ang unang-una niyan yung ibabaw sagad. Ang ginawa ko na lang ay yung binaba na lang natin. Tapos hindi ko maintindihan to bakit nagkaroon ng siwang. Ayan. So, pero anyway, okay na rin naman siya. Tapos maglalagay na lang tayo ng harang dito. Ayan, naglagay tayo kanina ng air bracket. Kung saan, pagka maglilinis tayo, madali nating malalabas yung dumi nila. Kaya na-open to ng buong buo. So, wawalisin lang natin pabagsak or dadakotin natin siya. Mas malaki yung space, hindi tayo hirap maglinis. And then, dito, yung kanilang itlugan, syempre, ayan. At lalagyan din natin ng hagdanan yan para makaakit yung manok hanggang dito po. At hindi pa dyan nagtatapos yan guys. I-cover pa natin yan ng cover na parang yerong plastic para yung moist from outside hindi makapasok dito sa loob at hindi magkaroon ng amag yung paligid natin. Although, waterproof naman yung labas natin. Kaya hindi tatagos. Pero gusto ko kasi kapag naglinis, medyo maalikabok kasi guys ang mga manok nyo, ang feather nila, yung hinihigaan nila. So matalsikan ng tae yung paligid. Hindi mahirap linisin kasi itong kahoy medyo mahirap linisin. So ayan, ditanggal din siya guys para every time na maglilinis tayo ay madali natin siyang magagawa. Finally, dalawa na lang step natin yung ating, ayan, so nasasarado natin siya. Ang net na lang at yung bubong na lang natin at kinulang nga tayo ng isang piraso kasi yung height, yung size pala ng bubong na to ay 80 lang yung lapad niya. Maglalagay ng net guys, ang gagamitin lang natin ay ito, number 10. Ano siya, pangkahoy talaga siya guys. Yan yung para mabilis yung trabaho natin. Guys, yung mga sisiw natin na manok na yung itsura nila. Tatry natin sila. Hindi pa tapos pero ipapatry na natin sila. Ayan. Dades ka? Oh, yapamina. Kirinita tanay ni. Dades ka? Madawayway di na yun eh. Guys, update ko lang kayo kahapon ang ginawa natin ay etong ating net at ginabi nga tayo kasi tinapos natin ay itong part ng pintuan natin. Ayan, so ganyan siya. Tapos hindi pa tapos yan kasi may mga nagsasuggest na dapat ipitin daw ng kahoy. Yes, tama yun. Dapat talaga ay iipitin pa natin siya kasi guys, maahas dito sa lugar namin. Kaya ang gagawin natin ay kapag natapos natin yung ating net para doon sa bintana nila, ay lalagyan naman natin sila ng mga ipit na kahoy dito sa mga sulok na to kasi possible yan guys na pasukan ng ahas. At yan yung syempre nakakatakot dahil papasok din ako dito, tatambay din ang lola nyo dito, kaya hindi pwedeng walang net yung ating ipit na kahoy yung mga net natin para sure na walang papasukan. And then ganito yung ginawa natin, so yung pinong net kasi para kahit maliit na ahas ay hindi basta-basta makakapasok. And then meron tayong wire net
na chicken net para dyan naman sa mga katulad ng mga ibang hayop na pwedeng pumasok dito sa atin na pwede silang makain or mategi. So ganyan yung itsura niya sa loob, guys. Kahoy siya sa itaas. Syempre may kisame sila dapat. Kaya yan, hindi ko din direct na bubong. Yung iba kasi nakikita ko talaga direct na bubong agad. Ako hindi pwede, guys. Kailangan fully sealed talaga yung mga sulok nila. Kaya inuna ko magkaroon ng kisame na kahoy para walang papasukan yung ahas. Kasi guys, maahas dito sa area namin. And then so ganito din yung ginawa natin dito sa mga sulok. Nilagyan natin yan ng tapal sa ilalim. At kahapon nga, hindi ko nalagyan ng trapal yung ibabaw. Ayan, naulanan sila. Kaya basang-basa yung plywood natin. So ngayon, nilagyan ko sila ng trapal muna. Since hindi ko pa nakakabit yung bubong. Kasi hindi pa ako pwede makaakyat sa ibabaw, guys. Gawa ng wala pang brace yung mga dugtungan natin. Ayan kung makikita nyo. So meron pa dito mga dugtungan ng plywood. Gagawa pa tayo ng ganito na pwede nating itugtog dyan para makakatapak tayo sa ibabaw ng bubong. Ganyan pa lang yung nagagawa natin. So dito sa area na to ay kulang pa tayo. Magiging saktuhan lang pero kinakailangan kasi medyo naka-excess sila para hindi papasok yung ulan dun sa loob ng kahoy natin. At nakalakpas sila dapat dito mismo sa likuran natin. So ganyan yung likod natin, guys. Kailangan laging open na makakapasok tayo dyan. Kaya lagi natin itong need i-trim. Tapos sa ilalim, guys, kailangan natin mag-extend ng net na kulay blue. Tsaka tong net na wire. Kasi nga pwedeng dyan dumaan yung ibang hayop na pwedeng makapasok. And then, yung net natin, since mataas to, bitin. Kaya kailangan pa natin dugtungan yan. Kaya hindi ko pa nilak yung wire net natin. Tapos ipipin natin yan, guys, as in ipa-flat natin. Kasi alam niyo kung bakit hindi flat yung lupa dito. Medyo bukol-bukol siya. Kaya may mga area na open siya. Ayan, na pwedeng lusutan ng ahas. Kaya ang gagawin pa natin dyan ay isisealed pa natin yan ng itong ating pinong net. And then dito sa area na to, ang ginagawa na lola nyo ngayon ay nagkakabit nga tayo ng net dun sa ating bintana para every time na summer na-open natin siya at hindi sila maiinitan. Tapos ito, nilagyan ko lang siya ng trapal para sure na hindi mababasa yung loob nila. Okay lang nandito magkaroon ng tulo, wag lang dito sa loob kasi nga katulad yan, hindi ko nalagyan ng trapal, so basang-basa yung loob natin kasi may mga dugtungan yung plywood natin dito gawa ng hindi kasya yung plywood natin. So ayan, ganyan yung itsura niya, guys. Tapos, ang laki ng tulong nito. Binili ko sa online shop. 100 pieces yung isang bundle. Pero tatlo yung naghamit natin talaga. Buti na lang tatlong bundle yung binili natin. So, 300 yung nagamit natin. At may natitira na nga lang ng mga 10 yata yun. So, lahat yan, guys. Mula ilalim hanggang ibabaw, puro ganyan yung gamit natin. Gawa ng, para hindi na kami naggugulo or nagdudugtong ng kung ano-ano. Kasi nga, pag halimbawa lumipat kami, madali siyang makalas anytime. At yung mga ginamit nating screw ay stainless para hindi sila nagkakalawang. So ang gagawin natin ngayon, marami tayong kahoy na eto from dito sa ating wood deck na yan na dating ginawa natin. So hahatiin natin yung sa dalawa para hindi na tayo gagastos. Yun yung gagamitin natin pang tapal dito. Kasi kung makikita nyo, hindi natin pwedeng i-perfect yung pintuan kasi hindi natin siya mabubuksan. So kailangan natin siyang i-sealed using yung ating tawag dito, yung ating kahoy na mas manipis siya para lang patakpan dito every time na isasarada natin siya. So ayan yung pintuan natin, guys. Smooth na smooth siya pag bubuksan, kaya lang eto humaharang. So etong mga net na to, guys, i-ano natin yan, ipipin pa natin yan, hindi pa siya tapos. Tinatapos ko na muna lahat ng dapat tapusin ng mga major na problema. So ayan, wala pa rin siyang lock. Hindi ko nakabit kagabi kasi nga kailangan pa natin siyang lagyan ng kahoy dito. So ayan, guys, kaya mataas yung ginawa ko kasi gusto ko nakakapasok din ako at mas madali ko silang malilinis. Sunrise paints the city gold. A gentle breeze, a story told. Sipping coffee slow and deep. So ayan, guys, na-sealed na natin yung ating mga net from inside. Ayan, kung makikita nyo, wala na siyang lulusutan yung ahas dyan if ever na meron magtangka. Ayan, lahat siya ay nakasarado na. Even dito, pati yung ibabaw ng pintuan natin, ayan, sinakto natin para walang lulusutan yung ahas talaga. And then yung net natin, ayan, siniled na rin natin siya para if ever na mayroong magtangka pumasok dito, hindi pa rin nila kayang pumasok hanggang dito sa area na to.
So, ayan, na-sealed na rin natin siya. Tapos, for the meantime, pinatutuyo natin siya, no, bago natin siya balutin. Kasi kung makikita nyo, basang-basa pa rin talaga yung kahoy. Kasi nga, tumulo yung ibabaw ng ating plywood dahil hindi pa natin na-sealed yung mga dugtungan. Tapos, nalagyan na rin natin ng brace yung pinaka-dugtungan ng ating mga, ito may brace din dyan. Kaya kung makikita nyo, ito, to. Tapos meron din dito. Kaya kung makikita nyo guys, kung ano lang yung ano, hindi sila balance, no? Kasi kung nasaan yung dugtungan, dun lang ako naglagay ng brace niya. Tapos kulang tayo sa kahoy. Ayan. Ginawa natin, nagdugtong na lang tayo para hindi masayang. Pero super tibay din yan. So napatuyo na natin yung loob. Kasi importante guys na matuyo talaga sila. Dahil magbabalo tayo ito using itong ating plastic dito board. Ginagamit to kapag gagawa kayo ng box kung kayo ay may mga deliver pang cake, may pang gamit. So ito malambot to at 258 yen lang to. Merong mahal nito guys, nagkakahalaga ng 800 pesos yung dark white. Puting-puti siya pero makapal, hindi nyo mababaloktot ng ganito. Ito kasi guys, ginagamit ko to kapag ganitong mga DIY. Pinambabakat ko yan actually nung gumawa tayo ng kitchen. Ito yung ginamit natin para mabakat ko yung shape nung pinaka-sink natin. So ngayon, i-cover natin siya using yung ating staple at nilinis na ni Ate Aska, so pinawalisan na natin siya. Yan yung para madali natin siyang malilinis every time na tayo ay maglilinis sa kanya. Kasi maano yan guys, plastic lang yan. Ayan o, smooth. So makikita nyo yung dumi, dumidikit. Mas madaling punasan. Unlike yung kahoy kasi kapag dumikit dyan yung dumi nila, yung alikabok nila, hindi na natin yan malilinis. At para hindi rin sila tatagusan ng lamig pag meron tayong ganito. So yan yung gagawin natin ngayon dito. Smiles I need. A simple hello. A knowing glance, life's sweet rhythm, a gentle dance, sweet life, moments like these, a quiet peace, a gentle... So ayan na guys, kinabit na natin yung ating pader na nandito, since tapos na siya. So ayan, at naglagay na rin tayo ng double walling natin itong ating plastic. And kung makikita nyo, ito yung purpose niyan para pag naglalagay tayo guys ng ipa na kanilang anuhan, tayan. At ito nga pinakuha natin si Papa ng ipa. So ang gagawin natin ay ilalagay na natin siya dito. Actually, itong ilalim natin, pupunuin din natin to ng ipa. Pero uunahin natin tong kanilang higaan. Kasi guys, ito ang purpose na ito para hindi bumaho yung ating raised bed. I'm hoping ay bukas tapos na tayo. Wow! Another day begins, a story to unfold. Tapos etong ano nila dito, ang lalagay na lang natin dyan is straw. So magpupulong-pulong lang tayo ng straw at ipapatong lang natin dito sa area na to. Tsaka doon sa ibabaw. Para nakakapangitlog sila dyan sa taas na yan. So ayan guys, nilaliman natin kasi para matagal-tagal natin siyang lilinisin. Kasi kung mababaw lang, madali silang babaho. At isasarado na natin. So yung ilaw na yan ay pwede magsilbing ilaw nila pero masisilaw sila dyan. Kaya may binili talaga tayo yan guys na hindi siya. Okay, sasarado na natin. So, ayan guys, pang 1 week na natin. Sobrang pagod na ng lola niya. Alam niya yung katawan ko. Parang gutay-gutay na yung sakit ng katawan ko. At gusto ko na siya matapos today. Pero dahil uulan mamayang 11, kailangan natin siyang bubungan. Then, kulang pa tayo ng at least 2 bubong guys. Bago lumakas yung hangin o magkaroon ng hangin. Mas better na maayos na natin yung model. So, sa loob natin guys, every morning, ang gagawin natin, kailangan natin silang buksan. Ito wala pa ring hawakan guys. Jajan! Look! Ang ganda diba? Tapos ang linis-linis nila. So ito, naglagay tayo ng board dito. Kasi para hindi tumatagos yung moist from outside. Although, hindi naman siya magkaka-moist kasi nga gawa ng tawag dito. Maganda yung waterproof nung ano natin, nung plywood na ginamit natin. Kaya lang, kasi pag plastic na ganito guys, madali siyang punasan. Ayan, nakita niyo, plastic board kasi siya.
So, hindi didikit yung mga balahibo nila. Madali silang malinis. Tapos dito sa ibabaw nila, naglagay din tayo. At lalagyan natin to ng harang kasi para yung straw nila na pag-iitlogan ay hindi malaglag. Ganyan yung itsura niya hanggang kaloob-looban. At napakabango niya. Alam niyo kung bakit. Kasi yung kahoy na ginamit natin dito, ito, ano to, pine tree. Yung hinoki, medyo may pagkamint yung amoy niya. Kaya hindi mabaho. Kumbaga, magandang gawin siya sa ganito, yung mga bahay ng manok kasi napakabango niya guys. Hindi siya majoho. At kailangan natin to paarawan. Ang gamit natin dito ay para dun sa labas lang to actually, hindi to para sa labas, sa loob. Para dyan yan sa labas nila. So ayan guys, ganito yung itsura ng bubong natin. Ayan, plywood lang siya. Nilagyan natin ng trapal yung ating pinaka loob ng bahay para hindi sila magkakaroon ng moist. Kasi kung makikita nyo guys, nagmo-moist yung yero. So para hindi tumagos dun sa loob ng ating bahay. And then yung dugtungan natin ng kahoy, eto nandito sila. Kaya dito tayo tatapak. So ganito guys yung paggamit sa kanya. Pag bumili kayo ng ganito, actually may set na. Ngayon, pag gusto nyo pa ako ang gamitin nyo, pwede kayong bumili ng bukod-bukod. Ako ang gusto kong gamitin ay screw. Kasi gusto ko guys ay yung nagagamit ko na yung aking screwdriver para mas madali. So ayan, magugupit lang tayo para pandugtong natin dun sa ating yero. Bakit ipa yung gamit natin guys? Kasi para less langaw, less amoy, at the same time ay mabango. Ayan, hindi natin tatanggalin yung sheets natin kasi para mas madali natin silang ma-scoop. Ayan, kulang pa tayo ng ipa. Titingin tayo kung may nagpakistis na ng bigas guys. Alam ko ba na napakamahal ng ipa dito sa Japan. For the meantime, dito muna tayo maglalagay. 3 kilo lang yata ang ipa o 5 kilong ipa guys ay nakakahalaga ng 400 pesos dito sa Japan. Bahay. So ayan na guys yung ating bahay ng manok at kinulang tayo ng 3 bubong. So kaninang maga yan lang yung nagawa ko. 6 na yan actually, hindi ko expected na makakagamit tayo ng siya. So ayan na yung ating mga star. Tingnan natin kung gaano sila magiging kasaya. So ito yung mga girl lalo na. Lalaki to. Ito yung mga lalaki natin guys. Kung makikita nyo, iba yung itsura nila. Mas malalab... Kawaisun. Mas malalago yung kanilang balahibo. Go! Jajan! Di na naman siya gumalaw. Yes ka, Hiroi di siya. Wah, Hiroi! Ayan. Uy, kakagalatan pa sila. O na ako muna. Ito natin ilalagay yung kanilang pagkain na pwede silang kumain. So, ayan. Hahanap lang tayo ng hook na pwede natin siyang isabit. And, ayan guys, tingnan nyo, oh. Ang saya-saya na nila. Diba? Yes. Okay, you can go now, my love. Woohoo! Woohoo! So, yung ibabaw, itlogan nila, bibili tayo ng straw. Pwede din naman tong itlogan actually. So, ayan. Pagka naboboring sila, bababa lang sila dito. Ayan na naman sila, bababa na, go! Don't be shy. Ang saya-saya nila guys. Look. Ayan sila guys.